Praise the Lord! Sa mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galatia, Kabanata 6, talata 5. Sabi doon, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. For each one should carry their own load. Yan, praise God. So ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan. At dito, ang ating pag-aaralan ay sinasabi ni San Pablo na ang lahat sa atin ay mayroong pasanin na dapat dinadala. Ang dapat mong pasanin is yung sarili mong pasanin. Yung responsibilidad, yung tungkulin mo, posisyon man yan, pagpapalaman yan, o anuman na bagay na nasa atin, yan ay mga pasanin, mga responsibilidad na kung saan mga kapatid na meron tayong accountability. Na pagdating ng araw, yung mga bagay na ipinapapasan sa atin ay posisyon, yung kapangyarihan mo. Ginamit mo ba ito sa tama, sa mabuti? Diba? Yung mga biyaya ang dumarating sa iyo, isinare mo ba rin ba ito sa iba o sinarili mo lang? Lahat ng mga pasanin natin mga kapatid, mga bagay na ipinagkaloob sa atin, dapat nating itong pasanin sa ating pong mga buhay dahil dito tayo tatatag, dito lalakas at wag nating pasanin yung pasanin ng iba kasi ibinigay yun para sa kanila. Diba? Kasi meron kang matututunan dyan, merong purpose, may dahilan bakit ibinigay yan sa atin ng Panginoon. Diba? Hindi yan mga kapatid na ibinigay lang sa atin para tayo pahirapan. No? Kasi yung iba ayaw nang may pinapasan sa buhay. Amen? Pero hindi natin alam na kapag tayo ay nasanay na may pinapasan, tumitibay, tumatatag yung ating physical na katawan. Diba? Kaya nga pag na-assign kami sa mga bundok, one time nung na-assign ako sa 7 cities, dun po sa Alimudyan, dun po sa Iloilo, isang linggo kang mag-i-stay doon. Siyempre, dala mo na yung mga gamit mo, yung kakainin mo buong linggo, tapos may dala pa akong gitara ng time na yon. Nung time na yon, nagkaroon yung bagyong prank pa yon eh. So, hindi hindi talaga makadaan talaga yung sasakyan malapit dun sa lugar, no, na tutuluyan ko. Kaya kailangan mo talagang maglakad. So, may mga pataas, may mga pababang lalakarin. Mostly yung nakasakay doon, puro mga pre-partner na mga kasister, di ba? Pero siyempre, dahil lalaki ako, sabi nila, ay Brad, kami na magdadala ng mga dala mo. No? Pero sabi ko, hindi na sis, kaya ko to. No? Kasi siyempre, naisip ko, lalaki ako di ba? Nakakaya naman yung mga babae ang magbubuhat. Pero dahil sila'y taga doon, mas sanay sila no, sa tinatawag na buhatan. Yung resistensya nila ay hindi mo matatawaran. No? Kahit sabi mo lalaki ka, pero kapag hindi ka taga bundok, no, hindi ka sanay sa pagbubuhat talaga. No, nagbubuhat naman ako, pero sa kanila kasi yung buhat nila talagang malayuan, hinaabot sila 30 to 100 o isang oras, di ba? Na paglalakad, pero minamani-mani lang nila kasi ano na yun, mula pagkabata nila, nasanay na yung katawan nila na meron silang pinapasan. Di ba? O sa yung una, ayaw kong ipabuhat kasi nakakahiya, di ba? Pero bandang uli, nandun na sila sa unahan, ako nandun pa rin sa nakaahon na sila, ako nandun pa rin sa mababang hindi pa rin ako makakyat, no? Kasi siyempre, pabagal ng pabagal yung aking paglalakad. No? Bandang uli, dahil sabi ko, hirap yung katawan ko. Kasi, hindi talaga sanay, Siyempre, iba pa rin kasi yung mga sanay na talaga na umaakit ng mga bundok. So, bandang uli sila na yung kinuha nila yung ibang gamit ko. Ang pinaka-point dun mga kapatid is, iba kasi yung pag nasanay ka no? Pag sanay ka doon sa isang bagay, ang benepisyo nyo na pag pinapasa mo yung mga pasanin sa'yo, ikaw mismo, nade-develop yung physical mo, yung mental mo, di ba? Kasi siyempre, yung isip mo, nag-iiba rin yan di ba? Yung mga, kunyari, pag nagkakaroon ka ng posisyon, dati, pag wala kang posisyon, iba yung mentality mo no? Minsan, madali lang manisi no, sa mga leader mo.
bakit ganito, bakit ganun. Pero minsan kapag ikaw na yung nasa posisyon, minsan maunawaan mo no. Kunyari sa trabaho, di ba? Doon mo maunawaan minsan na puro ako reklamo na reklamo dati, no? Pag ikaw na yung naging supervisor nila o kaya ikaw na yung may hawak sa kanila, doon mo makikita yung sarili mo, no? Sabi mo, ano, yung mga supervisor, yung mga namuno pala sa akin dati, ang sumakit lahat ng ulo sa akin. Di ba? Doon mo maunawaan minsan. So, ibig sabihin na nadadagdagan yung kaalaman mo kasi mas marami mga experience ka nadadagdagan yung experience mo sa buhay. So, mga pasanin yun sa buhay, mga kapatid, na ibinibigay sa atin. At minsan, hindi natin na maganap sa buhay natin yung mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Kasi minsan, busy tayo, mga kapatid, na i-blame sa iba yung ano man yung nangyari sa atin ngayon, no? Kasi nga pinabayaan natin yung mga pasanin na ibinigay sa atin. Diba? Pag sinabi natin pasanin, hindi parang pahirap nung pinapasan ka lang ng para pahirapan. Pag sinabi natin pasanin o mga load sa buhay, maraming maraming factor, no? Yung kanya sabi ko nga, yung mga responsibilidad, yung posisyon, yung kapangyarihan binigay sa iyo, yung mga pagpapala na ibinigay sa iyo, yung karunungan, yung kaalaman mo, yung skill mo, no, mga mga load sa buhay natin na dala-dala natin yan. Yung skill mo, dala mo always yan Yung nalalaman mo, nasa iyo yan. So, ang mangyayari dyan, gagamitin mo ba sa tama yung nalalaman mo? O magsisinungaling ka na lang, hindi mo ibabahagi yung nalalaman mo kasi baka maging kakumpetensya mo, di ba? Masabi mo, pag tinuruan ko ito, baka mas gumaling pa to sa akin. So, hindi ganon, mga kapatid. Di ba? Yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos at dito sa mundo, di ba? Gagamitin mo ba ito sa tama o sa hindi? So, dala-dala mo kasi yan yung experience mo, yung mga pinagdaanan mo, pwede mo itong i-share, lalo na kung meron kang nakuwang magandang aral doon sa experience mong yun, di ba? So, dala-dala mo yan yung skill mo, lahat ng mga bagay na yan. So, wag nating isisisi sa iba kung ano man yung outcome o nangyari sa buhay natin. Kasi kapag gano'n ang ginagawa natin, hindi mangyayari yung bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin. Diba? Kasi tayo yung gagawa ng sarili nating ng kung saan pa ikaw yung magpipinta ng sarili mong portrait, diba? Ng sarili mong picture, diba? Kung gusto mong masaya yung mukha mo sa picture, kailangan mong ngumiti, diba? wag mong sisisihin yung photographer, 'di ba? Bakit ka nakasingmangot o kaya bakit ka nakapikit, no? Kasi bakit? Kasi siya nagsa-shot lang naman 'yun no? Nagpi-picture lang naman 'yun ikaw naman yung gumagawa ng facial expression mo. 'Di ba? Ikaw naman yung gumagawa kung ano yung gusto mong anggulo ng mo, 'di ba? So, yun magpi-picture lang naman 'yun kung gusto mo na masaya o magaan yung pag may tumingin ng picture mo ay magaan tignan, di ikaw yung gumawa ng paraan, di ba? Nasa iyo yun yung mga tao minsan sa paligid mo tutulong lang yan, no? Sabi ko sa photographer, di ba? Pag oy ngiti ka, ngiti medyo yung gandahan mo naman yung ngiti mo, di ba? O medyo yumuko ka o kaya medyo iangat mo yung ulo mo, di ba? Yung iba tutulong lang yan pero ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung may responsibilidad, 'di ba? Kung ayaw mo namang sundin yung ina-advise sa iyo, 'di ba? Hindi wag mo isisisi sa iba. Kasi ikaw tayo pa rin yung magdedesisyon tayo pa rin naman gagawa So, yung mga load na ibinibigay sa atin, wag po natin na pababayaan ito, kundi dapat natin itong pasanin kasi alam natin na malaki ito ang maitutulong sa bawat isa po sa atin. 'Di ba? At huwag tayo maging mapaglamang na dahil sa posisyon natin, dahil sa yung kaalaman natin, ipapapasan natin sa iba. No? Gagamitin natin sa pangdaya, no? Sabi natin, ipabubuhat mo sa kanila. 'Di ba? Baka mamaya yung gusto mong mangyari sa buhay mo,
imbis sa'yo nangyari, doon nangyari sa taong pinabuhat mo ng responsibilidad na dapat ikaw yung gumagawa. No? Imbis ikaw yung pinagpapala, sila yung pinagpapala. No? Imbis na ikaw yung umunlad, sila yung umunlad. Kasi bakit? Kasi ikaw dapat yung gagawa yun eh. Pero dahil pinagawa mo sa iba, no? Kasi ang gusto mo lang is mga credit grabbing, di ba? Na pag nagawa na, bigla ka nang papasok na parang aagawin mo yung credit sa taong gumawa ng dapat na ikaw gumawa. Ang problema, may nakakita, no? Na hindi naman pala ikaw gumawa, kundi ang taong ito. So, imbis na ikaw yung makatanggap ng reward, ibang tao yung nakatanggap. Diba? So, yun lang mga kapatid, nawa ay ano man yung mga pinapasa natin sa araw-araw ng ating buhay, pasanin lang natin. No? Hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas ng mga balikat, no? Upang pasanin yung ating mga pasanin at yung tuhod natin. Di ba? Bigyan tayo ng lakas ng tuhod, no? Para sa bawat pag-akbang natin, sa araw-araw natin buhay, ay may lakas ang tuhod natin. No? Pero siyempre, yung tuhod na yan, symbolize din yan na dapat patuloy tayong manalangin, magkaroon ng connection sa Panginoon. Kasi without the help naman ng Diyos, without the biyaya ng Panginoon at paggabay sa atin, mahirapan din naman talaga tayo na pasanin itong mga pasanin na ito. No? Kaya nga, ang kagandahan, meron tayong Diyos na pwede nating masandalan, na pwede nating tawagan at handang tumulong sa bawat isa po sa atin. Basta importante mga kapatid, nandun yung desire ng puso natin na gawin yung the best na pwede nating magawa upang maisakatuparan kung magawa natin yung mga load, yung mga responsibilidad, yung mga pasaning ibinigay po sa bawat isa sa atin. Gawin natin ito na mayroong kagalakan at may pag-ibig sa ating mga puso at anumang bigat nito, ito'y gagaan. God bless po sa ating lahat.